Nagtipon-tipon sa labas ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga taga-suporta at si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nang malaman na balak umanong i-raid ito ng mga otoridad. Live mula sa Davao City, may unang balita si Argel, relator ng GMA Regional TV. Argel, saan galing yung balita? Igan, magdamag na nakabantay ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng kanyang bahay matapos mabalita ang sasalakayin daw ito ng mga otoridad. Mag-alas 11 kagabi dumating sa bahay ng kanyang ama, si Davao City Mayor Baste Duterte. Sinalubong siya ng mga kapitbahay at mga taga-suporta. Pinayuhan niya ang mga taga-suporta na umuwi na at magpahinga dahil may mga abogado naman daw na nagbabantay kung sakali anyang salakayin ng mga otoridad ang bahay. Ayon sa alkalde, galing siyang Maynila para asikasuhin ang kanyang visa para sa the Netherlands. Balik Davao siya nang matanggap ang balitang papasukin umano ang bahay ng ama. Saglit na nagkausap si Mayor Baste at mga abogado bago siya umalis. Bago yan, nag-alay ng dasal ang mga kapitbahay sa harap ng bahay ng dating Pangulo. Naamanday ko na sa dire. Nakoy nadawat ng impormasyon nga sudlon daw ang bahay. Wala may kaso. Wala kaso na yun sa tinuod lang. So sila, gusto sila mo tanaw, ana nakoy respeto sa trabaho sa polis. Ang problema diha, wa ko'y salig sa liderato nato karon. Grabe itong nangyayari ngayon sa pamilya Duterte. Pagkatapos po na maaresto at makidnap si Tatay Digong papunta ng ICC na nililitis na po siya kahapon, pati itong bahay ni Tatay Digong mukhang i-raid na rin ng mga kapulisan. Sa tingin nyo mga kababayan, bakit kaya kailangan pang i-raid ng mga pulis ito? Ano ba yung gusto nilang makita sa loob? Di ba mga kababayan, nahuli na po si Tatay Digong Ano pa yung gusto nilang gawin sa pamilya Duterte? Bakit kaya nila ginagawa ito, mga kababayan? Bilang isang Pilipino, mga kababayan, kailangan pa bang i-raid itong bahay nila? Tignan nyo po ngayon, mga kababayan, talagang nagkakagulo na po ang bayan natin. Dahil po sa nangyayaring ito. Tignan nyo po, kabilaan po yung mga nangyayaring rally ngayon. Dito sa Liwasang, ang dami, libo-libo na po yung mga nandyan na talagang nagdadalamhati sila. Pinapanalangin na maging okay si Tatay Digong sa ICC. Nakausap na rin ni Sara Duterte si Tatay Digong. Mukha namang daw okay na yung kalusugan niya. Nakakausap na siya ng maayos. Ang gusto lang niya makauwi at gusto niyang makakain ng Pinoy na pagkain. At sabi niya po sa mga kababayan natin, wag daw pong mag-alala. Okay naman daw siya. Easy lang at chillax lang daw, sabi ni Tatay Digong. So ito yung nangyari mga kababayan. Napakarami ring mga kababayan natin doon na talagang tumitindig po sa kalagayan ni Tatay Digong na sinasabi po nila, Duterte will going back home. Send it back to the Philippines. Duterte is innocent. Kasi ginawa lang naman yung kanyang trabaho mga kababayan Isipin nyo, di ba napakapayapa ng ating bayan noon nung kanyang panahon, nung naging presidente siya ng Pilipinas. Di ba ang gusto lang naman niya pumayapa yung ating bayan, maging tahimik po. Maging disiplinado yung mga Pilipino na gumagawa ng katarantaduhan. Diba? Tignan nyo. Sabi niya, pag hindi ka nagbago, pag ako nakaupo, yari na. Kinabukasan, makikita ka na lang na nakabalot sa itim na sako o itim na plastic. Yung kasi yung lingwahe na naiintindihan ng mga kriminal. Kaya nung naging presidente si Tatay Digong, talagang napakaraming nagbago mga kababayan. Maraming mga loko-loko na tumino. Yung mga lasinggo, mga adik tumino. Yung iba, syempre, hindi tumino, na mayapa. Di ba yan naman yung sabi niya Kasi
inuutusan lang niya yung mga pulis, mga kababayan, na gawin yung trabaho nila. Ang sabi ni Pangulong Duterte, pag lumaban at alam nyong nasa panganib ang buhay nyo, unahan nyo na. Yun po ang sabi ni Tatay Digong. Paano kung mga pulis ang maunahan? Di sila yung madadali, kaya ginagawa ng pulis pagka may panganib silang nararamdaman sa tuwing mag-i-issue sila ng warrant of arrest sa mga allegedly mga drug addict. Lumalaban po ito, mga kababayan. Kasi ang addict po, mga kababayan, ang isip niyan talagang lumaban. To kill or to die. Yun po ang lingwahe ng isang kriminal. Wala ring magnanakaw noon. Natanggal din yung mga corruption noon. Natanggal po lahat ng mga kabulastugan ng mga opisyal ng gobyerno, tumino. Pati yung mga hindi nagbabayad ng buwis. Pinagbayad niya po, mga kababayan, pati yung mga oligarko na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Pinagbayad din niya. Yung airport na hindi nagbabayad ng bilyon-bilyon. Pinagbayad niya talaga, mga kababayan. In the history, si Tatay Digong lang ang nakapagpatino sa mga abusadong mayayaman. Tignan nyo. Diba napakaraming nangyari noon? Nakinabang din yung mga kababayan natin na OFW dahil sa pagmamaltrato ng Middle East sa mga kababayan natin na ginagawa nilang di ba? Daming nare-rape ng mga kababayan natin dyan sa abroad. Sino ang nagtanggol sa Tatay Digong? Na sinabi niya, sige, ayaw nyong ayaw nyong tumino. Sinabihan niya yung Middle East. Walang pupuntang mga OFW dyan. Tignan nyo. Kung anong naging kasunduan na gusto ni Tatay Digong, pinagbigyan ng Middle East sa bansang Kuwait yata ito. Kasi may mga kababayan tayo dyan na namamaltrato at napapagsamantalahan. Kasi ang kultura daw sa abroad, pagka nagtrabaho ka sa kanila, parang property ka na nila. Pag-aari ka na nila. At kahit anong gawin nilang pangbababoy sa'yo, ugali na nila yon. Yun nga lang, ginagawa nilang sex labor yung mga ilang mga kababayan natin doon na namamaltrato. Ginawan ng solusyon ni Tatay Digong yan, mga kababayan. Yung passport na 10 taon na dating 5 taon lang. Yung driver's license, napakarami, mga kababayan. Ang daming naambag ni Tatay Digong na ikabubuti ng mga kababayan natin. Ngayon, mga kababayan, napakatitigas ang mga Pilipino ngayon na gustong gumawa ng katarantaduhan. Daming snatcher, ang daming magnanakaw, ang daming mga krimen sa kalsada. Kahit tanghaling tapat, may nang-hold up. Pag umuwi ka ng gabi, hating gabi, swerte ka na kung yung wallet mo, okay pa sa cellphone mo. Saka yung mga babae ngayon, mga kababayan, mag-iingat po kayo. Lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho, mag-iingat po kasi napakarami ng mga hindi gaya po dati kay Tatay Digong, tahimik na tahimik. Kaya mga kababayan, ipag-pray po natin itong nangyayari po ngayon sa ating bansa. Kasi balita po, mukhang may magaganap na malaking gulo. Una po sa NCR sa Maynila. Lulusubin daw ito, kaya mag-iingat po kayo dyan. Talagang nangyayari po ito kasi hindi po nila sinusunod ang payo ng pamamahala kasi Di ba yung rally po ng Iglesia ni Cristo na sana umayos, ang ginawa nila, parang tinuyapan nilang Iglesia ni Cristo. Na sabi, bakit susundin namin kayo, di ba? Parang ganun yung gusto nilang ipaintindi. Ngayon, nagkagulo-gulo yung Pilipinas. Tignan nyo, hanggang sa maaresto si Tatay Digong. Parang dinakip nila, kinidnap nila. Yung karapatan ni Tatay Digong, hindi man lang niya ipagtanggol yung sarili niya.
Kaya mga kababayan, ano bang masasabi nyo dito? Bakit kailangang i-raid pa yung bahay ni Tatay Digong at tila gusto nilang hulihin lahat yung mga Duterte? Bakit kaya mga kababayan?